Ang eksena ay nagsisimula nang mapansin ng coach ni Gian ang hindi pangkaraniwang maagang pagdating ni Gian sa gym, na kaagad na nakakuha ng pansin at pag-aalala ng coach. Binati siya ng coach, napansin ang maagang oras, pero si Gian, na puno ng determinasyon at pagninilay-nilay, bahagya lang tumugon. Binanggit niya ang kagyat na pangangailangan na panatilihin ang pakiramdam na ito, at diretso siyang nagtungo sa punching bag. Iniwan ng coach na nagtataka kung ano ang dahilan ng biglaang pagbabago sa kilos ni Gian. Habang nakatayo si Gian sa harap ng punching bag, isang tahimik na pagpapasya ang bumalot sa kanya. Ang coach, na nagmamasid mula sa malayo, ay napansin ang malaking pagbabago sa mga mata ni Gian, isang paglipat na nagpapahiwatig ng isang malalim na panloob na pagbabago na dapat ay naganap magdamag. Iniwan ng coach na mag-isip ng malalim tungkol sa likas ng pagbabagong ito, nagtataka kung si Gian ba ay umabot na sa isang mahalagang sandali sa kanyang personal o profesional na buhay na nagpapaliyab sa bagong natuklasang intensidad. Tumitindi ang inaasahan, habang si Gian ay nag-concentrate, pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na suntok na hindi lamang bumutas sa punching bag kundi simbolo rin ng isang tagumpay sa kanyang paglalakbay. Ang buhangin ay tumapon mula sa bag, na nagmamarka ng pisikal na manifestasyon ng panloob na paglago ni Gian at ang pagkakamit ng isang bagong antas ng kasanayan o pag-unawa. Ang coach, ngayon sa shock, natanto ang kahalagahan ng sandaling ito. Kinikilala na si Gian ay maaaring umabot na sa isang mahirap unawain ngunit mahalagang milyahe. Sa parehong oras, ang eksena ay lumilipat sa isang bar kung saan si Stella, ang kapareha ni Gian, ay makikitang umiiyak. Ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa mga aksyon ni Gian, tinawag siyang baliw. Ang pagpapakita ng emosyon na ito ay nangyayari sa kabila ng kanyang pag-inom lamang ng isang non-alcoholic cocktail, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagkabalisa ay malalim na nakaugat sa kanyang personal na koneksyon kay Gian, kaysa sa impluwensya ng alak. Ang bartender, na naguguluhan sa kinikilos ni Stella, ay nagtatangkang lapitan ang sitwasyon ng may sensitibidad habang pinapaalalahanan din siya sa oras ng pagsasara ng bar. Samantalang, si Stella ay nagtapon ng malalim na tanong sa bartender, na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya at pagkalito sa kung paano siya nakikita ng iba. Habang umiiyak, inakusahan niya ang bartender, at sa mas malawak na konteksto, ang lahat ng kalalakihan na iniisip siyang nakakainis. Ang bartender, bagamat tahimik, ay nagulat at sa kanyang isip ay sumang-ayon, bagamat nanatili siyang tahimik at nagpapakita ng isang komikong ekspresyon, habang nag-iisip na gusto na niyang umuwi na nagpapakita ng isang nakakatawa, ngunit makatotohanang reaksyon sa sobrang dramatikong pagbuhos ng damdamin ni Stella. Samantala, sa isang mas seryosong kapaligiran ng pagsasanay, si Yu ay nasa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Ki, na hinihikayat siyang ituloy ang mas mahirap na mga set ng pagsasanay bilang paghahanda para sa nalalapit na laban para sa titulo. Si Carmen ay nagmamasid at nagbibigay ng komentaryo sa pagtaas ng intensidad ng pagsasanay, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pisikal na kahandaan at ang estratehikong pag-iisip na kinakailangan para sa tagumpay. Si Ki, na nagpapahayag ng kanyang pilosopiya sa pagsasanay, ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging tunay, pagtitiwala sa sariling katawan at kasanayan, na nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa mga kinakailangan ng mataas na antas ng kompetisyon. Si Carmen, sa kanyang mga pagmumuni-muni, ay nagpapahayag ng tiwala sa tagumpay niyo, pinatotohanan ng paniniwala ng coach sa kanyang potensyal. Ang kanyang pananaw kay Ki bilang isang tao, na ang buhay ay nakasentro sa tagumpay at kapangyarihan, ay nagbibigay liwanag sa diwa ng kompetisyon na namumuno sa kanilang mundo. Ang patuloy na pag-uutos ni Ki kay Yu ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagkamit ng kahusayan, habang ang pahinga na ipinangako ni Ki pagkatapos ng isang matinding set ay nagpapahiwatig ng isang balanse sa pagitan ng mahirap na pagsasanay at kailangang pagpapanumbalik ng lakas. Sa pagtatapos ng isang mahabang araw ng pagsasanay, si Carmen ay lumapit kay Yu na may isang tanong na naglalaro sa kanyang isipan: bakit niya piniling maging isang boksingero? Ang sagot ni Yu, bagamat hindi tiyak, ay naghahayag ng isang panloob na paghahanap, ang kanyang pagtugis sa isang hindi maipaliwanag na liwanag na kanyang nasilayan at nagnanais niyang matuklasan. Ang kanyang pag-amin ay nagdudulot ng pagtataka kay Carmen, na nagmumuni-muni sa posibilidad ng paghahanap niyo ng kanyang hinahanap sa mundo ng boxing. Ang eksena ay sumasalamin sa malalim na personal na dahilan sa likod ng mga individual na desisyon, kung saan ang ilan ay hinahabol ang karangyaan,
habang ang iba ay naghahanap ng mas malalim na kahulugan o katuparan sa kanilang mga gawain. Sa gitna ng maraming motibasyon ng mga boksingero, si Yu at Jian ay itinatampok bilang dalawang natatanging karakter na magtutunggali sa loob ng ring, na may kani-kanilang mga pangarap at aspirasyon sa pag-aasam ng tagumpay sa lightweight division title. Sa kabilang banda, si Jian, sa kanyang pag-uusap sa kanyang coach, ay nagpapahayag ng matibay na determinasyon at malalim na pananaw sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kanyang mga ideal, kahit na ito ay magdulot ng matinding panganib sa kanyang sarili. Ang kanyang matapang na pahayag na huwag sumuko o itapon ang tuwalya kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa kamatayan sa ring ay nagpapakita ng kanyang hindi matitinag na dedikasyon at prinsipyo sa buhay. Samantala sa araw ng kanilang laban sa titulo ng lightweight division, ang eksena ay nagbubukas kay Jian na kalmado at nakakubli sa kanyang sariling mga ritual bago ang laban. Sa simpleng gawain ng pagsipilyo, nadarama niya ang bawat detalye mula sa mga hibla ng kanyang toothbrush hanggang sa bawat hakbang na kanyang tinatapak. Ito ay nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang kalinawan at presensya ng isip, na tila bawat sandali ay masidhi at malinaw. Ang kanyang pagmumuni-muni ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga at paghanga sa mundong araw-araw na ginagalawan ng kanyang kalaban. Sa stadium, ang kapaligiran ay puno ng kaguluhan at antisipasyon. Ang announcer ay nagpapakilala ng laban bilang isang makasaysayang sagupaan sa pagitan ng hindi matinag na kampiyon ng 10 taon at ang pinakamalakas na contender pa. Ang mga coach ng parehong boksingero ay nagbibigay ng huling mga paalala at inspirasyon na nagpapalakas ng loob at nagtutulak sa kanilang mga alaga na lampasan pa ang kanilang mga limitasyon para abutin ang kanilang mga ideal. Habang nagsisimula ang laban, agad na umatake si Jian kay Yu, na may kumpiyansa at determinasyon na makikita sa kanyang mga mata. Subalit, si Yu, sa kanyang kalmado at nakatuong pag-iisip, ay nagawang iwasan ang suntok ni Jian sa isang perpektong pagpapakita ng kanyang kahusayan sa boxing. Si Qi, sa kanyang pagmumuni-muni, ay kinikilala ang kasanayan ni Jian at nangangako ng isang laban na magiging mas masaya at kapanapanabik kaysa sa inaasahan niya. Sa matinding labanan sa pagitan ni Jian at Yu, ang eksena ay sumasalamin sa isang kritikal na sandali kung saan si Jian ay nagpapatuloy sa kanyang walang tigil na pag-atake. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang bawat isa sa kanyang mga atake ay madaling nailagan ni Yu na nagpapakita ng kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pag-iwas at pagtugon. Si Jian, gamit ang kanyang matinding pokus at pag-aaral sa mga kilos at posisyon ni Yu, ay nagpa siyang ilunsad ang kanyang pinakamakapangyarihang counter-attack sa pinaniniwalaan niyang perpektong tiyempo. Gayunpaman, kahit ang maingat na pinlano at mabilis na counter-attack ni Jian ay muling nailagan Yu. Ang announcer, pinapahayag ang paghihirap ni Yu na makalapit, ay labis na humanga sa ipinapakitang galing ni Jian, na itinuturing siyang nasa ibang liga kumpara kay Yu, at pinapatunayan ang kanyang posisyon bilang kampiyon. Si Qi, habang pinapanood ang laban, ay nakakaramdam ng sorpresa at paghanga sa hindi pangkaraniwang kakayahan ni Jian, na nagtutulak sa kanya na magmuni-muni sa kanyang sariling karanasan sa labanan at ang potensyal ng tao na lampasan ang mga limitasyon ng kanilang kakayahan. Ito ay nagpapakita sa kanya ng isang malalim na pagninilay-nilay sa potensyal ng tao na maabot ang ekstremong antas ng kognitive at pisikal na kakayahan, na nagbibigay ng ganap na kontrol sa katawan at nagpapahintulot sa paglikha ng mga hindi malilimutang sandali at record sa mundo ng sports. Habang nagpapatuloy ang laban, si Qi, na nakangiti, ay nagpahayag ng kanyang pagkasabik na sa wakas ay may nakaharap si Yu na katunggali na maaaring magbigay sa kanya ng tunay na hamon. Itinuturing niya ang boxing hindi lamang bilang isang paligsahan ng pisikal na lakas kundi bilang isang sukat ng kakayahan ng dalawang tao. Naniniwala siya na ang tunay na lakas ng isang boksingero ay maaari lamang maipakita kapag ang kalaban ay sapat na malakas para hamunin sila, at sa tingin niya, si Jian ang perpektong kalaban para dito. Samantala, ang coach ni Jian ay nag-aalala, ngunit nananatiling tahimik, pinapanood ang laban na may matinding pag-asa. Si Qi, sa kabilang banda, ay buong ngiti at hinihimok si Jian na ipakita ang tunay niyang lakas, bilang isang taong nagsusumikap na lampasan ang kanyang mga limitasyon. Nais ni Qi na makita kung gaano kalayo ang narating ni Jian at ang lawak ng kanyang tunay na kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang laban, ang mga manunood ay lubos na namangha sa bilis at kakayahan ng parehong boksingero na iwasan ang mga suntok ng bawat isa.
Ang kanilang bilis at kasanayan ay humantong sa malakas na reaksyon mula sa madla, na nagtataka kung paano nila nagagawang makita at umiwas sa mabilis na pag-atake ng bawat isa. Ganon din ang announcer na nagpahayag ng kanyang pagkamangha sa ipinapakitang bilis at ang matinding labanan na nagaganap sa ring. At sa isang flashback, ipinakita si Ki na nakikipag-usap kay Yu bago ang laban, na nagbibigay ng payo at nagtatanong kung pinanood na ba ni Yu ang mga laban ng kampiyon bilang paghahanda. Ang simpleng tugon ni Yu na gagayahin niya ang mga galaw nito ayon sa sitwasyon, ay nagpamangha kay Ki na humantong sa kanya na tumawa. Samantala, sa kasalukuyan isang mahalagang sandali ang nagbukas ng baguhin ni Yu ang kanyang tindig sa isang hindi pangkaraniwang posisyon, tila nagbibigay daan sa isang radikal na estratehiya. Si Ki, na nakangiti ay nagpakita ng suporta at tiwala sa diskarteng pinili ni Yu. Sa pagbabago ng tindig, nagpakita si Yu ng isang pambihirang balanse at paghahanda para sa isang malakas na atake, na tila hindi pangkaraniwan at labag sa tradisyonal na mga taktika sa boxing. Ang announcer at ang mga manonood ay nagtaka sa biglaang pagbabago ng tindig ni Yu, na nagmukhang lubos na mahina at bukas sa anumang atake. Ngunit sa isip ni Jian, isang agad na pagkilala ang nabuo ang posisyon ni Yu ay nagdala ng isang matinding banta, isang pahiwatig na hindi ito ang tamang sandali upang sumugod dahil sa potensyal na kapahamakan na maaaring idulot nito. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, pinili ni Jian na magtuon sa depensa, na nagpapakita ng kanyang pagrespeto at pag-iingat laban sa hindi inaasahang banta mula kay Yu. At sa sandaling ito, naglunsad si Yu ng isang mabilis at napakalakas na atake, isang suntok na tila nagpawala sa mukha ni Jian sa dahil sa lakas nito. Ang biglaang pagbagsak ni Jian sa lona ay nagpatunay sa kahusayan at lakas ng estratehiyang pinili ni Yu, na naging sanhi ng pagkabigla at pagkamangha sa lahat ng nanonood. Ang referee ay agad na tumugon, pinatutunayan ang pagbagsak bilang isang kritikal na punto sa laban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.